Kailangan nating obserbahan yung mga details ng mga pinapakita nila. Una kong nakita dito na medyo kaduda-duda yung mga videos. Karamihan ng kanilang inilalabas ay mga clips, yung mga putol ba. Walang nailabas man lang na live. In fact, even dito sa underwater, naglabas ng underwater footage ng kanilang pagsisid sa Taal. Ang gandang tignan kasi naglabas nga man naman. Pero pag titignan natin, only 57. Lahat ng nakita kong video na inilabas ay 57 second. Wala nang ibang anggulo ng video kundi coming from PCGS. Ewan ko, siguro ganito talaga kadilim sa ilalim, maaari, ganon. Oo. Kasi itong parang deep sa ilalim ng gabi. Tingnan nyo, sobrang yung parang gabi na talaga. 'Di ba? May pinagkaiba kasi kapag ang underwater ay kinunan ng hindi gabi. Hindi siya ganito kadilim. 'Di ba? Nakita nyo, sobrang liwanag, 'di ba? Pero pagdating sa underwater, tingnan natin. Ayan. Maaraw eh. Pagdating sa loob, yung gabing-gabi na. As in. Titingnan nyo. Ayan para kang nasa pinakailalim ng Titanic ang dating. So, pinakita na may sako dyan, pinakita na may sako, pero hanggang dun lang. Wala tayong nakita, walang nakita na, ano yung tawag doon, yung pampabigat, yan, sako lang. Walang sako ng semento. Ayan lang pinakita sa atin, Alam kung saang dagat ito eh. Kasi ganyan lang ang pinapakita sa atin. So, yan ang isa sa ating obserba na kaduda-duda yung mga videos, footage na ibinigay nila sa atin. Unang-una, ayan, madilim, gabing-gabi. Iba pag sa araw mong yung underwater, yung light ng underwater sa araw, iba. Ito, para sa akin, yung dating ng underwater na ito ay gabi. Hindi naman sila gabi nagsagawa ng kanilang search. Base kasi doon sa interview nitong si alias Dondon, kay Ted Filon. Na pinusasan kasi nila yan. Nung nakita ko yung mga polis na yun, nakapusat yan. Pinusasan. Tapos tinatalian ng high wire sa lihig. High wire. Yung feeling mo simple, dahan-dahan ginagarote nila hanggang sa lumabas yung dila. At saka nakakahihi na yung tao, then napatay na. Pagkatapos niyan, meron silang mga tao doon na yung tao na sa palisdaan, tao nung isang pulis na taga yung nilalaslasan, yung yung may mga laman, lumulubo. Inaalis nila yung dugo. Inaalis na yung dugo. At saka, nilalagay sa tabla. Pinapak yung tao na tinatalian ng tie wire kasama yung buhangin. Tinalian ng tie wire kasama ang buhangin para panlubog. Pero base sa footage na to, may nakita ba tayong panlubog dyan? Tingnan ninyo. Meron ba tayong nakitang panlubog? Wala tayong nakita. So dyan pa lang, ayan tingnan nyo, asan yung semento dyan? Asan yung buhangin? Yung kinikwento. Okay, go ahead. Saka sinasakay nila sa bangka, tinatapon sa gitna ng taalik. Sinakay sa bangka, tinatapon sa gitna ng Taal Lake. Ngayon, tignan natin. Sa gitna ba ito ginawa? Sa gitna ba yan ng Taal Lake? Inano ng bangka, tinapon sa gitna ng Taal Lake. Yung kinikwento mo na yan na uri ng pagpatay, yung mga pumapatay, yung pagsakay ng bangka, pagtapon sa lawa, may video ka dati nun, napanood mo yon o kwento lang sa'yo? Napanood ko po mismo yan. Doon. Napanood daw niya mismo.
minsan binabiber sa akin yan. Oh, kung viniber sa'yo, may copy ka. Ngala, Napapanood ko talaga yan. At mayroon pang isa na pinapakita ko nga kay Mr. Atungang yan. oo, saan sila dinala? Saan? Oh, remember, may video daw siya sinend sa kanyang Viber. Doon sa Talik, sa Talisay, Batangas. Oo, sa Talisay, Batangas. Doon sila dinala. Ano yun? Safe house ba yun? Ano yun? Rest house ba yun? Ano yun? Sir, may isang police station doon, may-ari ng palaisdaan. Doon dinadala sa palaisdaan niya. Okay, pagkatapos pa, sa pagkakataong ito, kasama ka mismo nitong mga dinampot na mga sabungero? Hindi po, hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, paano ko nalaman bakit doon dinadala sa Batangas, sa Taal? Gawa ng nagkikwentuhan yan sila sa akin. Tapos sobrang dami. Siyempre, pag tumawag, bakit sobrang bilis naman yan? Baka naman... O, di ba? Yan yung mga nung first day 1, ang sabi ni may pinakita sa atin, 'di ba, yung sako. Tapos mga tagpi-tagping mga buto. Anong comment natin? Bakit yung sako ay bagong-bago? Ang sagot nila ay nilipat daw nila sa bagong sako. Oo. Pero dito sa footage na ito, wala silang pinakita na meron silang dala-dalang bagong sako na inilipat nila. Kaya nga walang transparency, putol. Hindi nila pinakita kung paano nila inilipat. 'Di ba? Ngayon ang sabi nila, ang unang sinabi itinali sa semento. I mean may buhangin na pampabigat. Nung nagpakita sila sa atin ng sako na may buto, tapos tinanong natin saan yung semento. O ang rason nila sa day 2. Ang rason nila sa day 2 ay wala daw yung semento, wala yung semento kasi chinap-chap daw nila. Oh, 'di ba? Kasi ang sabi inilalagay sa sako ng buo. Unang-una, kung isakay mo sa sako, hindi kasya sa sako 'yan. 'Di ba ang lalaking mama yung mga sabongeros na 'yan? Paano magkasya sa sako 'yan? Tapos yung nakita na natin tagpi-tagpi ng mga buto. Kaya nga mismo itong si Fortune. Ayan, si Fortune mismo siyang nagsabi, questionable siya doon. Ano ang posibilidad? Well, it's always there. But it really depends on how well you take care of the evidence. And ma-identify ba kung tao nga yan, ha? O, sige, next question. Kanino? Itong mga buto-buto. Noong kinwestiyon nung taong bayan na may nagsabi din kasi na forensic expert na yung particular buto na pinakita ay buto ng isang hayop. Ngayon, nagpa-press con itong si Torre. Sabi niya, may posibilidad na may kasamang buto ng tao yan. So, he is now claiming na ito ay mga buto rin ng hayop. Doon mo makikita na napaka-inconsistent nila. Kumbaga, ang ginagawa nila is gagawin nila itong bagay ngayon. Tapos pag pinuna, meron na naman silang isusunod na, hindi, kasi ganito yan. Pag pinuna mo yan, iyon na naman ang sasabihin na. From itinali sa semento, pinalubog. And then ngayon, chinap-chap naman. Nung kinwestiyon yung chap-chap, sabi nila, ngayon naman, sinunog naman. Di ba? Paiba-iba sila. And that's why hindi mo rin yan pinaghalo-halo. Di ba? Anong ginawa nila? Pinaghalo-halo nila lahat ng mga buto na yan. Pati yung mga Coast Guard, wala man lang silang gloves. Kamay mismo. Ngayon, sinasabi nila, pinag-aaralan yung health ng mga Coast Guard na ito. Natural. Wala kayong mga safety measures or mga precautions. Although marami akong tanong Like kasi yung unang lumabas sa news, sinakal daw with the wire. Oh. Pinatay na. Tapos dinump yung bodies sa
tubig. And bakit sako ang nakukuha? Yun. Kasi kung sako, hindi mo yan, yung buong katawan ng isang adult male. Hindi magkasya. Isiniksik mo sa sako, imposible. Hindi kasya. Tama. So where the remains nung pagkatapos patayin, I'm speculating here. Pagkatapos patayin, hiniwalay-hiwalay ba? Pinutol-putol, nag-decompose. Yun na nga ang question natin. Nung una, sabi kasi nila itinali sa semento para lumubog. Nung kinwestiyon natin na asan yung pampalubog, wala silang naipakita. Ang sabi naman nila, wala kasi chinap-chap. Ngayon, kung chinap-chap, ang question doon, pag chinap-chap at walang pampalubog, di ba dapat lulutang pa rin yan? Di ba? I mean, chinap-chap nila yung tao, fresh pa yan. Within a week, lulutang yan dapat. Walang nakakita within 4 years? Naturally disarticulated, tapos kinolek yung remains, or as it's suggested by the color of the supposed black bones, maitim, is that burning, charring. Yeah. But at this point, wala akong alam. Kasi like halimbawa maitim yung buto, baka naman yun yung mud, yung burak na sinasabi nila, yung bottom down ng lake. Which is also possible. But between the two, yung mud, madaling hugasan yan. And that's another thing that you're going to do in the lab, not at the scene. Kung burning yan, dito papasok yung question of identification. Mahirap yung kunan ng DNA. Bakit? Kasi yung heat, yung fire. Mahirap daw kunan ng DNA. Pero, according dito sa NBI Forensic, tingnan nyo. Ang actually ganito, masunog man o hindi, meron kaming proseso para i-extract ang DNA. So, doon lang namin masasabi. Pero kay Doc Fortune, mahirap daw. Will destroy DNA. Ayan na. Yung fire will destroy. Bakit? Kasi yung heat, yung fire, mahirap yung kunan ng DNA. Bakit? Kasi yung heat, yung fire will destroy DNA. Pero, sa NBI, pwede raw. Lalahanin nyo, 2 lang sa Pilipinas ang kagaya ni Doktora Fortune. Na talagang expert sa forensics sila yung mga tinatawag sa mga yan. Pero alam nyo, nangyari na ito dati si Doktora Fortune nung una, doon sa case kay Jovelyn Gallieno. Nung una, questionable siya doon talaga sa kalansay ni Jovelyn Gallieno. Tapos, I think nagkaroon sila ng meeting with Remulla. Medyo umiba na yung timpla ni Doktora Fortune. Naniniwala na siya na yun ay kalansay ni Jovelyn Gallieno. So, expect na natin ito sa susunod na paglabas ni Doktora Fortune. Siya na yung siyempre, pag sinabi ng isang Fortune na, hindi, ito, tama, ito, buto, kalansay ito ng mga sabongeros. Ano yun? Take it as a gospel truth na yun. Kasi, matinding forensic expert yan. So, asahan natin sa susunod, magiging, alam nyo na, ang sabi ko nga, either tinakot ka or binayaran ka or both. So, dyan pa lang sa mga pinaglalabas nila, kaduda-duda, questionable. Lalo na ngayon, sabi nila, day 4. Ngayon, kung titignan natin, may pattern sila dito na isusunod na may posibilidad na hindi nila mapatunayan na itong nakita nilang 5 sako ng bag. Nakita yung sako talaga na yung sako lang na half, no? Kasi nung buong katawan ng hindi ganoon talaga yon na nakatali ng ganoon 'Di ba yung buong sako, 'di ba, parang sa rice, nakatali yan ng whole Pero yung na-retrieve nila nakatali ng half. Oo. So, paano nangyari yon? Ngayon, maaaring mahirapan sila na napatunayan na yan po ay ng missing sabongeros. Pero pwede rin gawin nila kasi nagawa nila yan dati kay Jovelyn Gallieno So, kailangan pa nilang dagdagan yan.
Ang gagawin is, gaya ng sinabi ni Tori kanina, hindi sila sure din kung ito ay buto ng tao o buto ng hayop. So, ang gagawin na nila, after dyan, kasi sinabi ni Tori na hindi lang sa Taal Lake, kumbaga nagbibigay na sila sa atin ng paunang kaisipan para sa susunod na mga araw, kung walang ma-retrieve dyan, kasi napakahirap nga naman patunayan, ang daming mga media ang daming mga bantay, kumbaga. Ang gagawin nila dyan sa susunod, habang tayo nakatutok dito sa Taal Lake, nagtatanim na sila sa mga lupa-lupa sa ibang lugar. Yun ang mga susunod na gagawin nila dyan.